Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay ko'y hirap sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Ligaya ko na ako Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is Friday. Napakabuti ng ating Diyos sapagkat napakabilis ng araw. So magandang umaga. Ito nga pala po si Pastor Jimmy Evangelista mula po sa siyudad ng San Pablo City, Light in Christ. Sasagawa po tayo ng every morning MWM prayer and meditation. Praise God. Hallelujah. Kamusta na po ang bawat isa? Tuloy po tayong nanalangin. Ang kondisyon po natin ngayon ay hindi nagbago. Modified General Olympic Quarantine. Sabi po ng iba, ito raw hanggang December na. So meron pong transition na gaganap sapagkat nagbukas na po ang mga establishment, nagbukas ang mall, nagbukas ang mga essential offices ng ating gobyerno. Kaya bahagi nito ay essential po ang church na nagkakaroon na rin ng transition going to a face-to-face gathering. Pero with social distance and protocol. Yung pong pagsusuot ng mask, pagsusuot ng face shield, paggamit ng alcohol, ay ginagawa. Magandang umaga. Tayo po ay sumamba sa ating Diyos na buhay. Patuloy natin papurihan ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Ama namin Diyos, kami ay nagpapasalamat sapagkat ang araw na ito ay patuloy na binuksan muli sa bawat isa. Salamat sa lakas, salamat sa kagalingan na naranasan ng iyong anak. Salamat sa lahat na nagme-message, nagpapatotoo patungkol sa mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa bawat isa. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, patuloy ko po na tinataas sa iyo ang bawat churches, Lord God, na ngayon ay nasa transition ng kanilang mga services. Dalangin po namin
Patuloy na ang kalikasan, pag-iingat mo, proteksyon ang ibigay, Panginoon, sa bawat pananaw, sa bawat pananampalataya at sa bawat tumutungo sa bawat simbahan. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ay patuloy na kumikilos, nagbibigay ng proteksyon sa bawat isa. Salamat din, sinusuplay mo ang tinapay ng bawat lamesa, mga pagkain sa araw-araw. Salamat din, Panginoon, sapagkat lahat ng pumapasok sa bawat opisina at trabaho ay binibigyan mo ng proteksyon. Salamat, napakabuti mo, Panginoon. Idinudulog namin sa iyo, dakilang Diyos, ang transition din ng Department of Education. Lord, tinataas po namin sa iyo ang mga guro na kung saan ay patuloy na naglilingkod sa aming mga sambayaran, na kung saan ay nagsisimula ng kumilos upang ang pag-aaral ng mga bata ay magpatuloy. Ingatan mo ang bawat guro, ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa. O Diyos, bigyan mo ng lakas, bigyan mo ng karunungan. At Lord God, dalangin po namin sa mga buwan darating, aming idinideklara din na ang pag-aaral ay magiging face-to-face. Salamat, dakilang Diyos, at patuloy namin idinudulog sa iyo ang minamahal naming Pangulo Duterte. Ama, alam namin, Panginoon, napakahirap pangunahan ng bansa. Lord, katulad ng kanya sinabi, may ginawa ka at wala kang gagawin ay may sinasabi ang Ama. Dalangin po namin, Panginoon, ang kapayapaan, ang pakiisa ng bawat nanunungkulan. Lord, we declare the peace of God. We declare unity. We declare one mind, O God. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos sa lahat, Panginoong Hesus, ng sangay ng gobyerno na ngayon ay nanunumbalik na, Panginoon, ang pagserbisyo, paglilingkod sa mga mamamayan. Ingatan mo ang bawat bumabalik at nanunungkulan sa kanilang mga trabaho sa iba't ibang ahensya. Salamat din, dakilang Diyos, sa magandang panahon lagi. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapamilya na nasa ibang bansa na kung saan ay nagtatrabaho. Ingatan mo sila. Lord God, sa pangalan ni Jesus, idinideklara ko, every day is a brighter day. Lord God, ikaw patuloy na gagabay sa bawat isa. Lord, sa Amerika, sa Bermuda, sa Hong Kong, sa Canada, sa Macau, sa Singapore, Lord God, sa pagtulong ng daigdig, sa Switzerland, sa Ireland, Lord God, we declare the protection from the Lord. Itinataas ko din, Panginoon, ang aming mga kapatiran sa Macau. Salamat, binigyan mo ng isang napakagandang lugar na pagsasambahan ng iyong mga anak. You will provide, Lord God, ang mga pangailangan. Salamat, dakilang Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, sa minamahal din namin Mayor, bigyan mo ng kalakasan ang UPC, ang LJF. Ingatan mo, Panginoon. At sa darating po namin Laguna for Jesus Movement Convention, Lord God, face-to-face po ito. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang proteksyon sa bawat isa. Maraming salamat, dakilang Diyos, at inaangkin po namin ang araw-araw na patnubay at kagalingan at proteksyon. Salamat, dakilang Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy po naming sasambahin, pupurihin at paglilingkuran. Salamat, itinatas ko din, O Diyos, ang kapwa ko, Pastor. Ingatan mo. Lord, bigyan mo ng kasiglahan. At sa mga nag-o-online, Panginoon, hawakan mo. Mangusap ka sa bawat isa. Kung sino man nakakapakinig ng mga online, Lord God, dalangin ko, Panginoon, Diyos na makapangyarihan, mangyari, Panginoon, na sinabi mo sa aklat po ng Revelation, makinig ang may pakinig sa sinasabi ng Espiritu. Sapagkat ito na ang panahon na nangungusap ka sa 7 iglesia, nangungusap ka sa bawat pananampalataya, sa pagitan ng mga tinig ng iyong mga lingkod. Sapagkat ang trumpeta ay hihipan sa huling panahon, at ang trumpetang ito ay trumpeta ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Maririnig nila
sa buong daigdig ang trumpeta ng paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala, maging ang Life in Christ Pastors and Ministries. Pagpalain mo maging ang buong kongregasyon ng Life in Christ dito po sa siyudad na Sampa. Salamat dakilang Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ng lahat at kami nagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay nagsabi ng Amen and Amen, Amen. Di ako bibig kung di ko man bigyan halaga ang buhay kong handog. Ang buhay ko'y hinap sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Praise God. So magandang umaga po sa inyo lahat. No? Muli, ito po si Pastor Jimmy, Evangelista. Dito po, mula po sa siyudad ng Sampa City. No? Dito po sa Laguna ay medyo nag-uulan. So, marahil sa iba ay, sabi ng iba, winter na raw po doon sa ibang lugar. So, magandang umaga po. Patuloy tayo magtiwala sa ating Diyos. Ano man ang mga naranasan, nasa transition na po tayo. Kaya sa Diyos laging may pagbabago, sa Diyos laging may himala, sa Diyos laging may kasagutan. Amen? Kaya nga napakahalaga ang sinabi ng Bible sa Jeremiah, no? Na call unto me, tumawag kayo sa akin, and I will answer you, and I will show you the great things that you do not know. The miracles, amazing things that we do not know. Ang ibig sabihin, mga himalang bagay na hindi mo halos maunawaan. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos ng himala, na minsan nangyayari ang pagpapala, nangyayari ang mga kasagutan sa ating mga dasal. Masasabi natin, Panginoon, salamat, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng himala. May mga imposibleng bagay ay nangyayari. Amen? Kaya sa umaga pa lamang tayo magpasalamat sa Panginoon. Sa umaga pa lamang tayo po'y manalangin at patuloy na magtiwala sa ating Diyos na buhay. No? At ako'y nagpapasalamat. Kagabi ay nagkaroon kami ng mentoring. So lahat ng ministry head, no? Lahat ng mga head ng mga ministries ay nag-meeting po kahapon, nag-mentoring. Kasi meron po kaming every Thursday na mentoring. Yung isang Thursday night ay mga pastor. O, yung po aming 10 mga services, midweek services, mga 10 pastor ay nagme-mentoring kami. Then kagabi, Huwebes, alternate, ay ang lahat ng ministry. So, salamat sapagkat patuloy tayong pinalalakas ng ating Panginoon. Amen? Patuloy tayong pinapalakas. No? Kasi alam naman natin, katulad ng aking isinyer sa John chapter 1, no? Sabi doon, no, the light shine in the darkness, amen? At hindi ito na-overcome ng darkness yung light. Amen? Ang nagliliwanag daw ang tinatawag na ilaw at kailanman hindi ito magagapi ng kadiliman. At ang nagliliwanag na iyon ay ikaw, ang nagliliwanag na iyon ay salita ng Panginoon, ang nagliliwanag na iyon ay Panginoong Diyos, ang Panginoong Kristo na siyang salita, no, na nagbibigay buhay sa bawat isa. So yun po ang aming naging topic kahapon. Praise God. So maraming salamat sa lahat ng ministry. Okay, ngayon po ay dadako po tayo sa closure ng ating pong meditation. Ang ating pong meditation ay ating pong tinatalakay sa loob po ng sa linggo, 3 araw, MWF about Thanksgiving. No? Thanksgiving. At tinalakay natin doon ang isang napakahalagang bagay na huwag kang mag-alala. Magpasalamat ka lamang according to Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving. Kaya may kalakip na pasalamat. Hindi lang tayo nagpipray para humingi, hindi lang tayo nagpipray para i-render sa Diyos ang ating mga pangailangan araw-araw.
kundi with thanksgiving. So natalakay natin na kung ikay mananalangin ay pagkatapos mong i-render yung mga petition mo, dahil ang Diyos ay sumasagot sa mga panalangin. O kanina, nag-pray ka, di ba? Nag-pray tayo kanina. Nung visit tayo ng umaga, nag-pray tayo. Alam nyo, kahit hindi pa natin nakukuha ang ating pong items ng prayer, tayo'y magpasalamat na sa Panginoon. Amen? Tayo magpasalamat kasi yung galaw ng Diyos ay nagbibigay ng patunay na ang bawat sino man lumalapit sa Diyos ay hindi niya itinataboy. Amen? Life is prayer and prayer is a life. Kaya napakahalaga. Then Wednesday, ang tinalakay po natin ay patungkol po sa leprosy, yung pong 10 ketongin. At ang ating tinalakay ay miracle through thanksgiving. No? Dahil may himala pag ikay nagpapasalamat araw-araw. At in-example ko, yung 5 tinapay, 2 isda, yung pinagpasalamat ng Panginoon, nagkasya sa humigit kumulang 6,000 tao na kumain sa pagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Bakit? May kalakip na pasasalamat. Kaya sa araw-araw natin, huwag mo susukatin ang pagkain mo, ito lang ang pagkain natin. Ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. At ako'y naniniwala, imumultiply ng Diyos. Amen. Hindi mauubusan ang palabigasan mo. Hindi mauubusan ang wallet mo. Dahil ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya yun. So ngayon, ang ating pong tatalakayin ay ang pambiyernes. No? Ang ating pong pambiyernes ay the unchanging reason for thanksgiving. Ang hindi po mababago na dahilan kung bakit tayo ay magpapasalamat. Amen? Amen. Kasi may pasasalamat dahil ikaw ay napromote. May pasasalamat na ang business mo'y lumago. No? May pasasalamat na ikay pinagaling. No? May pasasalamat dahil na nakatupad ang pangarap mo. Nag-abroad ka, nagkatrabaho ka, na-renew ang contract mo, yan ay pasasalamat. Pero alam niyo, merong napakahalagang dapat nating huwag malimutan na pasalamatan at magpasalamat. Amen? Kaya dito makikita natin sa Hebrews 13. Buksan natin ang Hebrew chapter 13 verse 6 to 8. Ito po yung closure ng ating series about Thanksgiving. Alam nyo, patungkol sa pasalamat, ang daming teaching eh. No? Marami, may mga filing po ako ng mga naituro ko noon, pero kumuha lang po ako ng mga essential. Uso naman ngayon ng essential, ibig sabihin importante. Basahin po natin ang Hebrews 13, 6 to 8. So we say with confidence, sabi nga natin, so we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortal do to me? Ang sabi dito again, so we say with confidence. Sabihin natin, with confidence. No? Ito'y sinasalita natin, meron tayong kumpiyansa, pagtitiwala. The Lord is my helper. Amen? So, ang isang napakahalagang bagay na huwag natin malilimutan, that is the unchanging reason for thanksgiving. The Lord is always there. Be thankful to God. Lagi tayo magpasalamat sa Diyos. At yan ay napakahalaga. Maliit man o malaki, magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi, ang sabi ng Bible, it is very assurance of God. Very surest covenant and promises of the Lord. Sa Hebrews 13:6, so we say with confidence. Ang Diyos hindi nagpapabaya, ang Diyos hindi nagkakamali, ang Diyos lagi nariyan sa tamang oras, at sabi nga, hindi ka mabibigo. Minsan nadidelay, but not denial. If you remember the time of Lazarus, yung kapatid niya lumapit kay Jesus, na si Lazarus ay may sakit, na nagdala ito upang siya'y mamatay, ang sabi ng kwento. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Bible, 3 days. After 3 days pa siya pumunta, hindi kagad siya pumunta eh. Pero that means
the request is denied. Amen? Kaya ano sabi ng Bible sa kwento? Upang mahayag ang lalong mahigit na kaluwalhatian ng Diyos. Kasi, kung antimano pumunta ang Panginoon sa oras na yon, ang papuri ay magbibigay din ng tao. Pero ang sasabihin niya, ang balita ay, si Lazaro may sakit. Pinagaling ng kanyang kaibigan. Pero iba yung kwento na si Lazaro ay patay na binuhay ni Jesus. Makita natin? Kaya makikita natin ang ating patotoo ay pinapaganda lang ng Diyos. At ang kailangan mo ay magpasalamat ka sa Diyos. Amen? Ano man nangyayari, ano man circumstances, ano man, hallelujah, hindi delay ang prayer mo. Ang Diyos narinig ang prayer natin. No? Nakikinig ang Diyos. No? At ang Diyos ay dapat lagi natin pasalamatan. Kaya unang-una, ang changing reason for thanksgiving, be thankful to God. Lahat. Be thankful. Kaya naalala ko nung naglakbay ang mga Israelita, ang sabi, biling-biling kay Moses, pag kayo ay naroon na doon sa lupang pangako, huwag niyo akong kalilimutan. Pag kayo ay naroon na sa promised land, huwag niyo akong kalilimutan. Ako'y sasambahin pa rin ninyo. Kasi alam niyo, hallelujah, maraming nakakalimot sa Diyos. Amen? Pag naroon na. Kasi minsan ito nangyayari, no? Pag may pangailangan tayo, lagi tayo lumalapit sa Diyos. Oras-oras, minu-minuto. Amen? Pero mga kapatid, pag sinagot na naman ang prayer natin, no? Hinihintay ka naman ng Diyos sa magpasalamat. Kung paano ka lumalapit sa Kanya ng minu-minuto, sa pagkapasalamat, minu-minuto rin. Huwag mong kakalimutan magpasalamat sa Diyos. Kaya nang una. Ikalawa, ang sabi ng Bible dito, no, sa verse 7, remember your leader who spoke the word. Amen? Kaya makikita natin dito, the unchanging reason for thanksgiving, be thankful to the word of God. Magpasalamat tayo sa salita ng Diyos. Dahil naririnig pa natin ang Biblia, hindi pa pinagbabawal. May mga lugar sa buong mundo na pinagbabawal ang Bible. May mga lugar sa buong mundo na talagang pahirapan. Ako'y naranasan ko mag-mission sa China nung wala pa mga gadget na ganito. Ang hirap magtawid ng Biblia sa bansang bawal ang Biblia. Kaya minsan ako'y napaiyak. Nung minsan kami nakapaglusot ng Biblia, ay nung ito'y kinuha ng kapwa natin, mga Pilipino, sa ibang bansa na pinagbabawal ang Biblia, ay alam nyo, inaakap ito. Pilas-pilas pa yun, kasi hindi mo na pwedeng ipasok sa bawal na bansa ang Biblia ng buo. Alam nyo ginagawa doon? Pinipilas-pilas ang bawat talata. Pasalamat tayo, buo natin. Pagandahan pa nga tayo ng Bible. Ayan. No, ito'y poimen. Hindi mo ba ipapasok to sa bansang bawal ang Biblia? O anong gagawin natin dito? Ang ginagawa po namin dyan, pinipilas-pilas namin. Especially yung poor gospel. Yung gospel, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Kasi dyan po ipinapakilala si Jesucristo na naging tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, siya'y Diyos, tunay na Diyos at tagapagligtas. Kaya pag yun po ay pilas-pilas na, inilalagay po namin yan sa bulsa ng pantalon, itinitiklop at dinadala sa lugar na bawal ang Biblia. Kaya pasalamatan natin ang salita ng Diyos na kung saan ay lagi natin naririnig. Kaya ang salita ng Diyos, ito po ay sinasalo, hindi sinasalang. Kasi kailangan natin yan. Kailangan po natin. At huli, bago tayo mag-pray, ang sabi dito ay ito, sa verse 7, remember your leader who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So, ang ikatlo na unchanging reason for thanksgiving, unang-una, be thankful to God. The second one, be thankful to the Word of God. And number 3, be thankful to the men of God. Amen. Huwag kayong magtampo sa mga pastor. Huwag kayong magtampo sa mga lingkod ng Diyos. Dahil may ginagampanan lang yang katungkulan na tinanggap sa Panginoon. Magpasalamat tayo. Amin po ba?
Kaya dito, dapat natin pagpasalamat yung Lord. Alam nyo, minsan nag-post po si Kuya Philip doon sa kanyang, sa aming UPC. 1,700 ang nag-quit na mga pastor monthly all over the world. No, nabasa ko nga po yung sumulat sa kanya, Dear Kuya Philip, alam nyo sa isang kwento ng sulat ay talagang nag-give up na siya bilang lingkod ng Panginoon kasi 5 months na nga naman tayong pandemic, walang church services, at alam nyo, kalimitan talaga, lalo pag ikay nasa bukid-bukid, pag wala pong services, siyempre, may kaunting paglikom ng offering at yun naman ay isinusuporta sa mga pastor. Amin po ba? Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang mga lingkod ng Panginoon. Magpasalamat ka sa pastor mo kung ikaw ay pinapayuhan. Magpasalamat ka sa pastor mo dahil pinapanalangin ka. Magpasalamat ka sa pastor mo dahil nangangaral siya sa iyo. Magpasalamat ka sa pastor mo na minsan masakit magsalita, no? Amin po ba? Ay magpasalamat ka sapagkat sino ang magsasalita sa tupa at mag-aalaga sa tupa kundi ang pastor. Hindi naman pwedeng alagaan ng tupa ang kapwa-tupa. Kaya nga may tinawag na pastor ang Biblia dahil mangangalaga ng mga tupa. Sa literal man o hindi, kailangan ng tagapag-alaga. Ano ang sabi ng John chapter 15 verse 1? Si Jesus ang nagsabi, ako ang puno ng ubas, ang aking ama ang tagapag-alaga. So makita natin, maging ang Panginoong Jesucristo, in-acknowledge siya, may nag-aalaga sa kanya, ang kanyang ama. So sa atin, napakahalaga. The unchanging reason for thanksgiving. Mahalin natin at pasalamatan. Una, ang Diyos. Ikalawa, salita ng Diyos. At ikatlo, ang naghahayag ng salita ng Diyos. Isipin mo, huwag mang mangyari na wala ang pastor mo. Ano mangyayari sa tupa? Mangangalat ang tupa. Kaya sabi nga nung iba naming mga kapastoran nito, kwento lang nila na talaga naman totoo. Ang pastor hindi pwedeng mamili ng tupa, pero ang tupa namimili ng gustong pastor. No? Amen? Kaya pasalamatan natin na may pastor pang nangangaral, pastor na pinipilit sa loob po ng 5 buwan, pinipilit na mangaral. No? Ginagawa niya ang lahat. Kasi wala, pag siya ang tumigil, pag ang pastor niyo tumigil, pag ang pastor niyo talaga binitawan, naku, ano na ang mangyayari? Bagamat nariyan ng Diyos. Kaya mga kapatid, minsan nasasabi natin, malalaman mo lang kahalagahan niya, no? Pagdating ng araw. Kaya ngayon, that is our closure in our Thanksgiving. Kung ikay nagpapasalamat dahil may blessing ka, kung ikay nagpapasalamat dahil ikaw ay natanggap sa work, kung ikay nagpapasalamat dahil may trabaho ko pa ngayon, ikaw ikay nagpapasalamat dahil pinagaling ka. This is the unchangeable reason for Thanksgiving. I repeat, this is the unchanging reason for Thanksgiving. 1, be thankful to God. 2, be thankful to the Word of God. And last one, be thankful to all men of God, the one who preached the gospel to the people. Kaya anong sabi ng verse 7 as I close, remember your leader who spoke the Word of God. Alalahanin nyo yung mga leader o lingkod ng Diyos na nangangaral ng salita ng Diyos. No? Consider the outcome of their way of life and imitate them, their faith. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, in our closure, pasalamatan natin ang ating Diyos, tayo magpasalamat sa ating Panginoon, at patuloy nating pasalamatan na hanggang ngayon ay marami pang nangangaral ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay ating naririnig sa bawat araw. Kaya, let us give thanks, God. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Amen? Kaya, nariyan lagi ang Diyos. Pasalamatan mo siya. Pasalamatan mo na may Bible pa tayong nababasa. Ako'y inibig mo. Pasalamatan natin ang ating pastor na sa kabila ng pandemic ay tumatayo,
pangaral, ang tanging alay pinag-uunahan ang bawat iglesia. aking Ama. Kaysa tayo magtampo, mag-comment, Buhay ipanalangin natin na manatili nakatayo ang pastor. hindi That is the changing reason why we need to be praised. Pasalamatan ng Diyos, pasalamatan ng salita ng Diyos, at pasalamatan ang lingkod ng Diyos. Tayo manalangin. Ama namin banal, maraming salamat. In our closure, O God, with regard to these things, na ang pasasalamat ay dapat namin gawin. May pasasalamat dahil binigyan mo ng pagpapala. May pasasalamat dahil pinagaling mo. May pasasalamat dahil hindi mo pinababayaan. Subalit ngayon, may tatlong bagay na hindi nagbabago na dapat namin pasalamatan o magpasalamat. Una, ikaw, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong gabay. At salamat sa salita mo na amin narinig at hindi pinagbabawal. At salamat din sa bawat pastor na nakatayo pa rin, tumitindi upang pangunahan ang bawat iglesia, pangunahan ang pangikain. Pagpalain mo ang bawat pastor. O Diyos, salamat sa aral na ito na kung saan bilang mga tupa ay aming pahalagahan, pasalamatan ang bawat lingkod na pinili. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So magandang umaga po muli. Again, be thankful. Magpasalamat lagi tayo sa Diyos dahil nariyan siya, may salita ng Diyos. Pasalamatan natin ang mga lingkod ng Diyos na nangangaral ng salita. Muli ito po si Pastor Jimmy. Life is amazing. Winning is our calling. God bless you all. Ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling ka, kagalakang lubos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso, kaluluwa, hindi makayanan, maipagkaloob, mamahaling hiyas, higing